Malakas ang kalaban ni Grandmaster Wasiso ngayon sa round 3 ng Grand Chess Tour Super Classic Romania 2026. Walang iba po yan kundi si Fabiano Caruana. Alam niyo po ba na natabla si Wasi round 1 laban kay Vincent Kamer? Tabla kay Van Poris round number 2 sa kamukha ko. At ngayong round number 3, puti siya. Kailangan na manalo ang tinira ni Wesley E4. Sinagot po yan ni Fabiano Caruana ng C5 Sicilian. Abay, gusto din manalo nito. Nag-knight F3 yan, E6, and then nag-D4, kinapture takes, tapos nag-knight to F6. Pagka knight to F6, tumira lang po ng knight to C3 na sinagot ng knight to C6. Ito po yung tinatawag nilang Sicilian defense na 4 knights variation. Tingnan nyo ang nakadevelop, 4 na kabayo lang. Tumira po yan ng knight to B5 na sinagot ng D6. Pagka D6, nag-bishop to F4, nag-E5, nag-bishop G5 at na-transpose sa tinatawag po nilang Sveshnikov or yung Sicilian Pelican. Popular na popular po to nung time nila Garry Kasparov. Ayan, sila Kramnik, Topalov. Yan yung mga gumagamit nito no? Ang kadalasang ginagawa po dyan, nag-A6. Pagka A6, umaatras. Pagka-atras, B5. Ayan, no? Ang pinaka-tema niya, mag-B4, di ba? So, tumatalon yung kabayo, knight to D5. And then, sinasagot po yan ng bishop to E7. Depensa na tinitirahan po ng capture lang. At pagka-capture, ang madalas yan, bishop takes talaga. Tapos, magsi-C3. Video so late. Be quiet na. Tapos, magsi-C3. Ayan. So, pagka C3, ang idea po niyan, iikot po itong knight. Kasi yung knight na to walang ginagawa dyan. Iikot po yan dito, doon. So, ang pinaka-tema po ng setup na ito, tandaan na may backward pawn dito, weakness po yan, na itatry mong ma-prevent na maitulak. Kaya yung piyesa iikot sa E3 para may depensa dyan. Ang kadalasan ginagawa dyan, gumaganito tapos kumakasling, nag-F5, ayan, para medyo mawala ng suporta ito. Ang ginawa nga po ay nag-castling na tinirahan ng knight to C2 ni Wesley. Nag-bishop naman sa may E6 na tinirahan ng A4 ni Wesley. At kung papansinin nyo po yung oras, pansinin nyo yung oras, grabe po si Fabiano Caruana. Grabe po yung kanyang preparasyon. Sobrang bilis niyan tumira na yung oras niya umangat na from 1 hour and 30 minutes naging 1 hour and 35. Samantalang si Wesley medyo nangangaluntoy na yung oras niya. Talagang kinakapa o nag-iisip. Tingin ko po sa totoo lang, hindi po nangangapa si Wesley dahil hindi niya alam yung opening. Alam niya yung opening dyan, pero nakikita niya sobrang prepare si Pabi, kaya hinahanapan niya ng mga panibagong tira. Anyway, ang idea po ng A4, wini-weekend po ito. Ayan, pinipressure niya po. Pero ito pong si Fabi, mukha talagang preparado. Abay, hindi man lang naantig. Pagkatira po ng A4, tumira lang ng knight to E7. Napakabilis pinawalan. Na napaka-weird na no? Kung hindi ka preparado, pag-iisipan mo to ng matagal Kasi po, hangin yung B5 binigay At ang matindi, meron pong knight takes F6 na ginawa ni Wesley. Pawn takes, nasira yung pawn structure mo. Pero lahat po yan ay linya dahil mamaya pwede ka na makapag D5 or F5. Ang ginawa nga po ni Wesley, nag-bishop to D3. At lahat po linya pa rin, no? Pagka bishop to D3, eto na. Eto na, no? Ang ginawa kasi before, kinapture po yung A4. Pero itong si Pabi, tumira ng nobility, dini-5 lang agad. At lahat po ng tira ni Pabi, biniblitz out niya lang. Talagang tira lang agad, hindi nag-iisip. Samantalang si Wesley, tingnan nyo, less than an hour na lang. Ang kalamangan po ni Pabi, halos 40 minutes na sa oras. Move 16 pa lang. So, ang ginawa po ni Wesley, kinapture. Libre, di ba? Binawi, and then kinapture yung tore, kinapture din, and then tinix po yung D5. Pagkatik sa D5, kinapture ng Reyna, nag-castling si Wesley. Pagka-castling, kung mapapansin nyo, medyo nag-isip na si Pabi. Actually, yung unang pag-iisip niya po, dito po niya ginawa, Ayan ang tagal niya po nag-isip dyan, pinag-iisipan niya kung ano ipang-capture niya kung kabayo, bishop, o reyna. So, nag-isip po siya dyan. Alam mo kung gaano katagal? 27 minutes. Ayan na, kinapture. And then, Wesley nag-castling. Pagka-castling, nag-E4 si Fabi. Medyo nag-iisip na talaga. Kasi 13 minutes yung ginamit niya dyan. At yung E4, hindi daw ganun kaganda. Ibalik natin, ang pinapatira, rook to D8 Kaso ang rook to D8 may knight B4 kasi tempo. Ayan, tapos gagalaw na yung reyna, baka ma-pressure to. Kaya po nag-E4.
Ngayon pagka E4, abay tinirahan lang ng bishop to E2 ni Wesley na kung saan kinapture yung reyna, binawi, na tinirahan lang ng bishop to B3. Ang idea po ng bishop to B3, na-atake yung kabayo nakapin. Ngayon dito po, may magandang tira si Wesley na mahirap intindihin sa totoo lang. Ang magandang tira niya po is rook to C1. Well, maintindihan natin na dumidepensa yan. Pero kasi tinanggal mo sa open file eh. So baka mamaya gumanito, maunahan ka. 'Di ba? Pero it turns out, okay lang yan. Kasi yung rook to D8 na tira, pwede mong sagutin ng knight D4. Ayun pala mangyari. Pagka bishop to C4 mo, king F1 ka lang. Tapos pwede mo na itong tikman. Yan pala ang dapat mangyari dyan. Na sinasabi po ng engine, no, slightly better si Wesley. Pero mas pinili ni Wesley itong tira na to eh. Kahit ako nakita ko to eh, parang magandang tingnan. Rook to D7. Ang punto kasi, sige kainin mo yung knight, kainin ko to, nakahang yung mga piyesa eh, mga pawn eh, malakas yung pawn. At ginawa po yun eh. Ayan ang nangyari oh. Pero may tirada pala dyan na napakagandang rook to A1 lang. What's the point? Ibinibigay po yung pawn, hindi pala kailangan depensahan kasi may counterplay. Ayun ang mangyayari. Ayan oh, halos mamati. Kaya po nag-H4 muna yan. Pagka H4, rook A1, umangat, and then naka-counterplay. Ayun oh. Mabilis yung counterplay mga sir. So, sige, kain to pero may capture to. Ang ginawa po ni Wesley, kinapture niya na. Kinapture din. Tapos pagkatira po niyan, tumira si Wesley ng bishop to C6. Ganda ng bishop to C6 eh. Alam niyo idea ng bishop to C6? Para po dito. Para pag pumunta dito, may capture dito. Ang tanong ko, labo naman nun. Hindi ba pwedeng ganito agad? May bishop to D3 kasi. Ang weird ng bishop to D3, binigay, kiking mo ba eh? Tapos may hataw dito, magkakapaspon. 'Di ba? Hindi ganoon kaganda. Though equal 'yan, hindi ganoon kaganda. Ibalik natin ang ginawa kasi ni Wesley, nag-bishop to C6. Which is hitting the pawn na tinirahan ng bishop to D3 pa rin. Na sinagot ng bishop to D5, ayan o. At pagka bishop to D5, tinirahan po siya ni Favi ng rook takes F2 lang. Na kung saan sinagot ni Wesley ng king to G3, yan, atakado po yung tore. Napagalaw yan. At pagkagalaw, rook takes to F7. Actually, pagka rook takes to F7, akala ko may chance ang manalo si West eh. Baka kasi mag one pawn up po eh. May capture kasi dito, tas didepensa ka na eh. Diba? Magwa one pawn up eh. Pero, walay pala yan. Lahat yan planado ni Fabi kasi tinirahan niya ng napakatinding bishop sacrifice. Talagang walang magawa. Bishop to C4. Hanep, no? So, pag kumapture ka dito, kain dun. Ngayon, magtataka kayo, what's libre naman yan? Di ba kainin lang yan? Pag kinapture mo, tirahan ka ng rook takes. At ayun po ang nangyari na sinagot ng angat king. Ayun, no? At ganyan na nangyari. So, ang ending po, nagkapalit-palit ang mga pawn, tore, endgame, at isang pawn, walay, tabla. Napaka-drawish. Ayan po ang nangyari. Natable yung laban. Ngayon, maraming basher dyan. Grabe. Wala talaga. Puro tabla. Alam nyo ba ang hirap ng laro nila? Nakita nyo, di ba? Ang weird ng mga tira pero kailangan nilang makita na paghandaan pa si Wesley. Eto, tingnan nyo yung accuracy. Pusang gala, ang taas ng accuracy. 99.3 laban sa 99.7. Halos perfect game mga sir. Yes, nauwi sa tabla kasi walang nagkamali kahit mahirap yung posisyon. Pareho sila tingin ko gustong manalo eh. Kaso, anong magagawa mo kung yung kalaban mo tama lagi tira? Anyway, anong nangyari sa ibang bakbakan? Aba, tabla po si MBL at Sindarov. Okay, tabla si Pragnananda at Vincent Kmer. Pero eto matindi oh. Si Bon Poris, kamukha natin, tinalo si Bogdan Daniel Deyak. At eto pa isa, Anish Giri, talagang nagmamaasim, tinalo si Ali Reza Firuza. Gusto ko pong tingnan yung kanilang opening, mabilisan lang, no? D4, no? King's Indian. King's Indian. Uy, may tumitira pa pala nito. Oh, grabe yung sacrifice, no? Wow. Mabilis tumira si Anish Giri, mukhang peperado, except yung Knight City, tagal niyang pinag-isipan, no? Oh. Ayan, no? Dinahan-dahan lang. Dinahan-dahan lang mga sir. Pine-pressure po yung D6 o imikot yung kabayo. Umatras. Nakakatakot yung posisyon ng ano. Uy, nagpa-quality daw, no? Walang magawa.
Walang magawa yan. Kasi pag gumalaw kakain to. Walay na pala. At kung titingnan nyo yung oras, this is move 23, 4 minutes na lang si Aleresa. Nangalunto yung oras niya. The quality down. Alam na this. It's just a matter of technique. Sinimplihan na nga lang Sinimplihan. No? One pawn up One pawn up na malinis. One pawn up na malinis. One pawn up na malinis. In endgame, ikot-ikot lang. Ang haba ng tirahan Pero one pawn up po kasi ito Kaya, medyo uy, sinacrifice na. Lowish pa daw. Ibig sabihin, nakasurvive pa. Nakasurvive pa drawish daw. Yun lang. Walang oras, 50 seconds Ayan ang tamang tira daw, promote. Ang hirap naman makita nun. Tamang tira, promote, guys. Ang hirap makita nito. Pagka takes mo, bishop e1. Anong diferensya pagka checking f3? Hindi ka ngayon makatulak. Kasi nga may g2, ganun mate. Yun ang na-miss. Balik natin, Grabe, may tabla pa pala pag ganun. Dito po kasi merong c4 nakatulak. Medyo halos pareho pero nakabantay Sumakto yung bantay at wala na. Tapos na. Na-time pressure lang pala. Anyway, eto po ang standing after round number 3. Tingnan po natin. Leading po si MBL, Anish Giri, Vincent Kamer, Van Poris, Pragnananda with 2 points. Ano yan Isang panalo, 2 tabla. Samantalang si Wesley Favi, ayan pareho silang may 3 tabla, tapos si Sindarov nandyan, and then ayan na po, Aleresa and Bogdan Daniel Deyad medyo kulembat at hindi pa nakakascore, 1 tabla lang. Yan po ang kabuuan ng round 3. Round 4, mamaya subukan natin mag-live. Kagabi po, sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ng sakit ng ulo ko na medyo may sinat, di ko alam kung bakit. Pero medyo nag-okay ako, ininuman ko lang ng gamot. Anyway, yung ating pong application, wag niyo pong kalimutang suportahan Biyaherong Chess Coach app sa may Play Store. Once again, yung Apple Store will still waiting sa kanilang approval, pero hopefully lumabas na, muli ito man yung Coach Pini Master Daniel Causo. Marami pong salamat sa inyong suporta. Yung anak kong babae nandito nakikinig na analysis ko Say hi, anak. Hi. Hanggang sa muling pagkikita, guys. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless, guys. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.